Pangalawa, wala po kayong lisensya at naghahatid po kayo. Pag wala po kayong lisensya, may impound po to dahil nasa national highway po kayo. Bike lane po is para pang dalawang gulong, hindi po pang tatlo. E-trike po to, hindi po to e-bike. Hi everyone! Ang mga driver ng e-trike ay dapat po talagang kumuha ng lisensya dahil karaniwan na nagmamaneho nito ay baguhan at delikado sa kalsada. Sa video na ito ay pakinggan natin ang matalinong pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go sa kababayan nating nagmamaneho ng 3 wheels pero walang lisensya. Panoorin natin ang video na ito. Nagsimula ang video nang patabihin ni Sir Gabriel Go ang isang e-trike dahil tila namamasada ito ng walang lisensya. Pakihinto po. Pakihinto po muna. May lisensya po ba kayo, sir? Wala po, sir. Alam niyo, Ito lang yung asawa ko, sir. alam niyo po bang bawal po kayo dito? Makinig ka muna. Bawal po kayo dumaan dito sa C5. Bakit po may bicycle naman po eh? Ha? May bicycle lane naman po eh. Ang bike lane po is para pang dalawang gulong, hindi po pang tatlo. E-trike po to, hindi po to e-bike. Eh, pinaikot nga po ako nung ano eh, nung police traffic din eh. Sabi ko, eh, Sino po? nakamotor po kanina, mga nakamotor. Pinaikot po kayo? Opo, dito po ganun. Oo, pero bawal nga po kayo dito. Bawal po kayo dumaan kahit sa kabila po. Tapos wala ka pang lisensya. Alam mo bang pag nagmamaneho ka ng 3 wheels, kailangan may lisensya? Tamo siya, may lisensya. Ang kasalanan lang niya, bawal siya dito, tapos nag-counterflow siya. Ikaw ang problema mo, dumadaan ka sa highway nang wala kang lisensya. Nasa bicycle lane naman po ako. Hindi po nasa bicycle lane. Kahit bicycle lane po, pang 2 wheels po ang bicycle lane. Hindi po pang e-trike. Dito boy, yung tow truck natin, masala. Gano'ng katagal ka na po nagmamaneho nito? Ano lang po, pwede lang ba ano lang po. Mga ilang buwan na rin. Sampal lang po. Isang buwan. Ang matindi dito ay hindi daw namamasada at inheritid lang daw ang asawa niya. Pero magugulat kayo sa madidiskubre ni Sir Gabriel Go mamaya. Ito ba yung ano, yung pinapa-daily, pinapa-boundary sa inyo? Hindi, wala. Yan lang muna, yan lang. Ikaw may-ari nito? Pinsan ko po ito. Sa pinsan mo. Tapos pinapapamasada lang. Ibigyan ko lang po kasi inaatid yung asawa ko. Inaabutan mo. Oo, inaatid ko sa wala pa ako yung asawa. Inaatid. Tapos naghahatid ka rin minsan. O yun. Pag naghahatid po kayo ng ibang tao, kailangan talaga may lisensya po kayo. Kasi nasa public road po kayo. Kailangan pong may lisensya. Kaya po, hindi ko alam namin. Dala niyo po ba yung papel nito? Wala po. Wala rin. Meron po kasi dapat mga papel to. Tulad niyan, yung mga sales invoice. Doon po kasi nakalagay yung mga detalye, chassis number, engine number. Pag wala po kayong lisensya, may impound po to dahil nasa national highway po kayo. Hindi po ba kayo aware doon? Mahigit isang buwan na palugid na po ang binibigay ng gobyerno, lalo na po ng LTO. Hindi nga po sir, bawal nga po kasi kayo dito. Hindi po yung pinaikot kayo o hindi. Ang sinasabi po natin, bawal po kayo dito. Pangalawa, wala po kayong lisensya at naghahatid po kayo. Kaya asawa ko naman po yun. Sabi mo kanina, naghahatid ka rin minsan ng ibang tao. Hindi, wala akong sinabing naghatid ng ibang tao. Recorded po, pwede po natin i-playback. Sige po, playback mo. Opo. Ang sinabi ko po, anong asawa ko lang po. Tapos nagbibigay ka po doon sa pinsan mo. Oo. Ibig sabihin po na may bayad po kayong binibigay, binaboundaryhan. Hindi naman po ako nabiyahin dito. Kasi alam ko bawal dito eh. O bakit ka nandito ngayon kung alam mong bawal? Asawa ko. Kaya nga, bawal nga. Saka, hindi naman ako. Nagsabi po ako sa traffic agent. Sino po? Sino po? Umikat ka lang doon. Yun nga po. Dito ay nadiskubre na ang pilahan ni Kuya sa pamamasada ay malapit sa Petron. At ang matindi dito ay nagka-counterflow pa siya para lang mabilis makapunta sa kanyang pilahan. Umikat ako maroon ako. Ayan o, yan po yung pilahan nyo. Di ba papasok ka na ng Petron? Oo. Dyan yung ano. Tapos nag-counterflow ko kanina. Hindi. Hindi nga po ako nag-counted doon. Doon nga po ako umikat ako. Ganun, oh. Kaya nga, kailangan may lisensya ka. Eh wala kang lisensya. Ba't di ka kumuha ng lisensya kung magmamaneho ka sa pampublikong kalsada? Matagal na pong sinasabi yan. Nasaan na yung tow truck?
Mahigit isang buwan na palugid na po binigay ng LTO. Hindi ko kasi alam yung Mahaba yan, mahaba. Hindi mo po alam yung patakaran. Kasi ano, Kahit kunin mo na lang. private lang naman. Ano po? Yung private lang naman po. Kahit private po kailangan, meron po kayong lisensya. Kailangan may lisensya po yan. Wala pong lisensya. Yun nga, wala kang lisensya. Saka bawal po kayo dito. Ang pwede lang po sa bike lane, 2 gulong. Eh, tapos sinabi kasi nung nagtatraffic na ano eh, na huwag ka lang tumuli, bumalitan lang. Hindi sana bumalik na lang po ako. Eh di para po kayong tinimbrehan nun. Eh hindi naman po pwede. Hindi lang, bumalik ka lang doon. Hindi ako may nanguhuli kasi alam ko nasa lugar naman po ako eh. Wala po kayo sa lugar. Matagal na pong pinagbabawal yan. Hindi naman po ako na-counter na andito po ako sa bicycle lane. Ang pinag-uusapan natin, bawal nga sa highway. Pwede kayo sa looban, walang problema yun. Bahala kayo doon sa loob. Bicycle naman din po kasi ito eh. Bicycle. Trike po yan, trike. 3 gulong po. 3 wheels po yan, 3 wheels. Ang bisikleta po, 2 gulong. Sa kanya yan? Nabulgar naman na nahuli na pala ang mga e-trike na ito noon dahil namamasada sila ng walang lisensya. Ayun oh. Ikaw naman, loko mo ko eh. Kayo yung hinuli ko dati. E-Bike Sidecar Operators and Drivers Association. Namamasada po kayo. Ito na po yung hinuli namin last year. Kunin mo na yung pera mo. Kunin mo na lang yung pera mo. Paikot ng isang ano? Paikot ng isang flatbed. At yan po ang magandang aral na natutunan natin kay Sir Gabriel Go dahil karaniwan po ng mga e-bike driver ay walang lisensya. Dumarami ang aksidente sa kalsada na kinasasangkutan ng e-bikes at e-trikes, lalo na't marami sa mga nagmamaneho ay minor de edad at walang sapat na pagsasanay. Kaya ay pinagbabawal ang mga ito sa mga high-speed national roads. Katulad na lang po dito sa amin na pagkadami-dami ng driver ng e-trike na hindi gumagamit ng signal light at bigla na lang liliko. Kaya po sila pinapakuha ng lisensya ay upang pumasok sila sa mga driving school at turuan kung paano magmaneho pag nasa pampublikong kalsada. Simula po nang lumabas ang e-trike at e-bikes ay marami ang mga nasangkot sa aksidente dahil hindi alam ang mga batas sa pampublikong kalsada. Ang mga e-trike din ang dahilan kaya mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa kalsada. Ang presensya ng mga mababagal na sasakyan tulad ng e-bikes at e-trikes ay nagdudulot ng sagabal sa daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada. Dahil dito ay simula ngayong Enero 2026, naging epektibo na ang ban sa ilang major highways na naglalayong protektahan ang publiko at isulong ang mas maayos na sistema ng transportation. Hindi naman po masama magkaroon ng e-bike at e-trike, pero dapat po ay nasa tamang lugar po tayo. Dahil minsan, ang kakulangan natin sa kaalaman sa pagmamaneho ang magdudulot ng aksidente hindi lamang sa ating mga sarili, kundi sa iba ding nagmamaneho. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Girl.